Maraming salamat mga kapanalig. Ngayon narito ako sa Barangay Dinahican, Infanta, Quezon para makipagkwentuhan sa isang himala na naganap mula sa katauhan ng isang mangisda. Halip po kayo at tayo ay makipagkwentuhan. Ano nga ba ang naganap? Ilan po kayong magkakasama tayo? 18. Tapos paano po kayo nahiwalay sa 18 ngayon? Ay kami bumaba umaga bumaba kami kay maghanap buhay nga, naiwas na umaga. Tapos may buya naman sa unahan, tinakbo ko yun, parang nawawala na ako sa passing, parang nawala na rin bangka. Ayun, pahiwalay talaga. Nung kayo ay mapahiwalay, ano yung naging sandigan ninyo? Ano po yung naging sandigan ninyo nung kayo mapahiwalay? Ay, wala na akong magawa. Nahiwalay ako, yun na lang, panod-anod. Minsan, patakbo na naman eh. May gasolina pa naman. Hanggang pagkaubos na ng gasolina, wala na talaga. Hindi na ako makatakbo. Paanod na talaga. Ubos ng gasolina eh. Tapos ano po tatay yung lagi ba kayong nananalangin? Ay, lagi naman ako nagbabanggit sa Panginoon na kung saan niya ako iligtas lang niya ako, makakarating lang ako ng tabi, ayos na. Wala sa akin. Makakapiling ko lang ang pamilya ko. Tuwan ko. Dahil po sa pamilya talagang kinakailangan mo mag-iwan. Kaya yung aking mga anak ay nag-aaral pa, kawawa naman. Yun ang nag-aano ko sa Panginoon. Isang magandang araw po sa lahat na nandiyan sa ating mga taga-subaybay. At ito po ngayon sa request din po ng ating ilang mga kababayan na sana makakwentuhan si Tate Ruben. Ito po pinuntahan po natin at yun po, nagkwento po si Tate kanina na kunti lang, talagang bawal pa rin makipagkwentuhan ng mahabang kwentuhan, kaya kanina po nagpahayag lang sila ng konti. At nabanggit nga po niya na siya ay umalis dito ay August 4. Tapos nung po siya ay matagpuan na rin ay September 17. Ganun po katagal yung paglalakbay ni Tatay Ruben. At ang tanging sandigan niya noong panahon na siya ay mapahiwalay na doon sa bangkang malaki na kanyang sinasakyan ay ang Panginoon. At yun din, yun sa mga ano nga ba yung naging pagkain. Yun po, ano mga naging pagkain doon niya, yung kanyang mga dinaing na isda. Tapos ano yung kanyang inumin? Ang kanyang inumin ay yung tubig ulan na nabanggit niya kanina na konting pahayag, ay ang inumin niya ay 2 lagok lang na tubig ulan at yun ay tinitipid-tipid niya. At yung paninindigan, yung pananampalataya, matatag na pananampalataya, ang naging sandigan ni Tatay Ruben para siya ay mabuhay. At ang kahilingan niya ito sa Diyos, yung makita niya ang kanyang pamilya. Malaking bagay yung buhay na pananampalataya, pananalig sa Diyos. Dahil yung nagiging sandigan upang mabuhay, at ang sandigan ay ang kanyang inspirasyon na pamilya. Patuloy na ipinapakita kung gaano kumilos sa kanyang buhay ang Panginoon. Dahil nga, kapag tayo ay mayroong masidhi o matinding pananampalataya sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. At kung ilang araw siyang naglakbay, mahigit 1 month o 40 days something ang kanyang bago siya matagpuan. Kaya ang isang patuloy na pananampalataya sa Diyos
ay isang sandigan upang tayo ay mabuhay. Walang imposible sa Diyos. Salamat po. Yan po si Tatay Ruben at bawal munang kakwentuhan ng matagal. Doon po sa mga nagnanais na tumulong sa kanila, pwede po kayong bumisita dito sa Purok Rusas, Barangay Dinahican, Infanta, Quezon. Para magpatuloy sa paglakas at para din sa kanyang pamilya. Maraming po salamat. Isang magandang araw po sa lahat, lalunggit po sa ating mga taga-subaybay. Narito po ako sa Barangay Dinahican, Infanta, Quezon at dito po sa opisina ng Barangay Captain. At alamin po natin kay Kapitana kung ano nga ba yung ginawa ng pamilya at ginawa rin ng barangay na tulong para hanapin si Tatay Ruben Dihelio. Magandang hapon, Sir Saldi. Salamat sa pagkakaroon ng pagkakataon para makapagpahayag din ang barangay may kinalaman sa pagkawala ni Ruben Dihelio. Actually, si Ruben ay nawala siya ng August 4 sangayon sa aming investigasyon. Hinanap di umano siya ng motherboat kasi sakay siya nung series eh. Usually, mga series, bumababa talaga sila ng 4 o'clock ng madaling araw. At nung mawala siya ng buong maghapon, di umano, hinanap daw siya ng motherboat. At dahil hindi siya natagpuan, ay umalis sila doon sa lugar na pinatatayuan kung saan iniwan sila ni Ruben. Pero, ang pinagtataka ko, 4, 5, 6, 7 na inireport doon sa panukulan, doon sa caretaker o yung tagapangasiwa ng may-ari ng bangka. Itinimbre na nawala di umano si Ruben ng August 4 pa lang. Itinimbre yun ng August 7. At dumating sila dito sa Dinahican ng August 9. At saka pa lang sila nag-report sa mga Coast Guard. Kaya ang ginawa ng Coast Guard ay tumembre din sa kanilang mga karatig na bayan. At yun ang sitwasyon. Noong mga humigit kumulang sa magdalawang linggo na, simula nung nawala si Ruben, ay lumapit dito ang kapamilya. Kasama po ng kapamilya ay ang may-ari ng bangka. Si Ma'am Leonor Galvan at si Ma'am Grace. Kasama yung pamilya ni Ruben, yung asawa at saka yung mga anak. Na ang naintindihan ko ay may usapin na sila ng pagbabayad. Parang siguro dahil nga doon sa span of time, 4, 7, 9, umabot pa ng siguro more or less mga 15 days na, ay walang natagpo ang Ruben sa kabila ng paghahanap. Kami ay, ang sanggunian ay nakipag-ugnayan din sa DRRM. Itinimbre din namin na matulungan yung isang tao na nawala. Ang amin lang pag-asa, sir, siyempre, may mga DRRM sa bawat municipality na kung halimbawa matimbrihan, mapaabutan ng pabalita, makabato din kung meron ba silang naaninaw na nawawalang tao. Sa makatuwid, nung time na nag-usap yung magkabilang panig, ang panig ng may-ari ng bangka at saka yung pamilya ni Ruben, nagpaliwanag yung may-ari ng bangka. Ang sabi niya sa pamilya, hindi pa siguro panahon para magbayaran tayo dahil kami umaasa na buhay pa si Ruben. Hanapin muna si Ruben. Makikipag-coordinate muna tayo para mahanap si Ruben. Ay, parang ganun ang nagiging usap nila ng magkabilang panig. At ang sabi ng mga anak, kasi may sakit yung kanilang mama. Ay di ang ginawa nung ang pasya nung may-ari, o sige habang tayo ay naghanap, susuportahan muna yung kanilang pangailangan. Tutulungan muna sila sa kanilang pangailangan. Ang ginawa nung time na yun, hindi ko alam kung pagiging kuripot ba yun, basta't inabutan sila ng 5,000.
Dahil ang pamilya naman ni Ruben ay kasama niya sa bahay ay yung asawa lang at saka yung anak na dalawa yatang estudyante. At di umano ay parang may sakit nung panahon yun, may lagnat yata. Inabutan ng, hindi ko alam kung eksakto yung inabot, 5,000 ang inabot. Nung sumunod na mga araw ay bumalik dito at muli daw ipatawag ang sanggunian. Ipatawag yung kapamilya nung may-ari ng bangka at mag-uusap uli. Hindi naman nakarating pero parang may communication sila na humingi ng pera uli yung pamilya para matustusan at nag-aaral yung bata yata. Siguro mga 1 week after na nag-usap sila nung unang pag-uusap, binigyan yata ng 2,000. At nung sumunod uli na mga araw, ay humingi uli ng pangtustos sa pamilya para binigyan uli ng 2,000. At nung sumunod na mga araw, ay pumunta dito uli. Nagharap dumating uli yung may-ari ng bangka, si Ma'am Grace at saka si Ma'am Leonor at ang pamilya ni Ruben na di umano ay siguro mga almost 1 month na. 1 month mahigit. Mga 1 month. Simula nung mawala. Na ang sabi ay bibigyan na lang daw sila ng pera. E di syempre, iniisip ko, parang napakaaga pa para magbayaran sila. Ako wala naman akong pinapaboran sa kanila dahil ako nag-mediate lang. Tinitingnan ko rin ang may-ari. Ang sabi naman ng may-ari, bakit po? Dahil nawawala na po ba kayo ng pag-asa? Dahil si Ruben po, baka mahanap pa po natin dahil nung mawala si Ruben, wala pong bagyo. Pero ang sabi nung mga narito, nung iba, abay, maraming bagyo na po ang dumaan. Hindi na nga po makita yung bangka na naputol, yung Shan, 15 ang namatay. Ay si Ruben nawala, August 4. Ang bagyo na disgrasya doon sa bangkang Shan ay September 2. At 1 buwan na. Kaya ang sabi, ay imposible na buhay pa si Ruben. Dahil yung 15 na bagong-bago pa, walang natagpuan, at di talo na si Ruben na hindi na matagpuan, wala nang pag-asa. At di tinanong ko po, kung magpapabayad kayo, magkano naman ang inyong hinihingi? Ay, 200,000 po. Sabi, 200. Pero, alam po ba ninyo, base lang, sabi ko po Sir Sandy, sabi ko base sa aking nalaman at mga kaalaman, dumating sa akin, base sa mga missing na mga tao, mayroong certain period na kung kailan mo i-consider na wala na talaga o patay na. Yung mga insurances, sabi ko, mayroong 3 years, may 5 years, may 7 years, conforme. Pero, ganun pa man, kung talagang iyan ang inyong pasya, kayo naman ang may karapatan. Ay ating ibigay ngayon sa ang panahon sa may-ari, kung ano ang masasabi nila sa inyong demand. Sabi, ay ma'am, kapitano kami po ay patuloy pang umaasa na sana buhay si Ruben. Pero, sa ngayon po, napakalaki po nung 200,000. Baka po naman pwede na magbabayad kami, ma'am. Baka pwede maimbestigahan muna natin. Magkandak muna tayo ng investigation. Hindi naman sila tumanggi. Yung pong pamilya ba ay hindi tumanggi dun sa investigasyon na hinihingi noong may-ari ng bangka? Hindi po. Ano po? Pumayag sila, o sige, kung magkandak ng investigation, ano pong investigasyon? Ay aalamin natin ang tunay na pangyayari. Kailangan mapagsalita natin yung mga tao. Dahil meron sinasabi na nagbilin daw may instruction daw ang kapitan na huwag umalis, pero umalis pa rin si Ruben. Edi yun, titingnan natin kung sino yung mga tao na nagsasabi na totoong matigas ang ulo, totoong umalis kahit hindi pinayagan, o may warning na walang bababa dahil lilipat ng payaw. Yun ang ating imbestigahan. Okay lang ba sa inyo? Sige po. Kung ganun po, sige po. Hanggang sa nagkandak ako ng investigation, ang natanong ko po ay bali 5 tao. Yung po natanong ninyo ngayon na 5 tao, as a barangay official kayo at kinakailangan nyo, kayo mismo din muna ang mag-imbestiga, ay ito po ba ay kasama ni Tatay Ruben doong sila ay lumaot? Opo. Kasama
kasama siya sa bangkang Liadjun. At sinasabi po nila, nung ako po ay magtanong, sinasabi nila na tulog sila nung bumaba si Ruben. Sabi ko, may instruction ba ang inyong kapitan na walang aalis at lilipat ng buya? O kaya may warning? Di ba? Dapat tigdadalwa dahil ang pag-aalam ko, bumababa ang mga series by pair. Sabi, hindi po namin alam dahil bumaba na po siya. Sabi ko, paano ninyo nalaman na bumaba siya? Sabi, ay, nakita ba ninyo yung pagbaba niya? Ay, hindi po. Paano ninyo sinabi na bumaba siya? Ay, ano po, umandar na po yung kanyang bangka. Adi, syempre, pag umandar, tutunog, magigising daw sila. At mga humigit kumulang nga sa 4 o'clock in the morning. Yun po yung ginawa ninyong pagtatanong dahil yung mga kasama ni Tatay Ruben ay nakabalik dito sa barangay Dinahican. At doon po, yun yung investigation ninyo dahil nga humiling yung pamilya ng may-ari. Yun yung may-ari ng bangka na imbestigahan muna bago magkaroon ng bayaran. Pero doon, nagkaroon ba ng bayaran habang nag-iimbestiga? Siguro po, kung natapos po talaga yung investigasyon, magkakaroon po talaga sila ng bayaran. Dahil hindi naman tumutol yung may-ari. Magbabayad talaga sila. Dahil pinsala damage nawala ng kapamilya sa kanilang bangka, nawala. Kahit pa sasabihin, indirectly, hindi sila kaabot-usap doon dahil wala silang criminal liability. Kung may krimen mang nangyari o doon sa incident, wala silang kinalaman. Pero dahil mayroon silang obligasyon na panagutan ang lahat ng mga sakay ng bangka, if ever na mayroong mga mangyayaring hindi maganda, wala po silang angal. Hindi po talaga sila nagreklamo. Hindi sila umayaw, hindi sila tumutol. Kaya lang, ni-request lang nila na mag-conduct lang ng investigation. Ay, tapos yun naman po ang ginawa ninyo. Tapos, ito ba ay naka-minutes nung nag-uusap? Nag-uusap sa... Opo. Sino po yung mga kaharap ninyo noong? Ang isang ang apelyido ay Cabrera yung isa. Limot ko na yung isa. Kung ano pangalan. Dalawa kasi yung magkasabay. Tapos yung kapatid ng Victor de la Cruz. Yun na nakausap ko na po yun. At saka si Victor, at saka si Harold. Yan, yung 5 nakausap ko na po dito sa barangay. Meron silang pagkakaiba ng mga statement. Pero hindi pa po natapos. Sana ako, gusto ko lang din sana na magkaroon ng linaw ang lahat. Dahil meron pong nagsabi na iniwan, merong, ang sabi ng kapitan, hinanap nila talaga ng maga at hapon, pero hindi na nila natagpuan. So, sa investigation po, siguro po, kagaya ng inyong tanong, kung natapos ng investigation, malamang magkakabayaran na talaga sila. Dahil, syempre, tulad dun sa sinabi na, itong bagyong nakalipas, nakapinsala ng 15 buhay na hanggang ngayon ay hindi pa matagpuan, ay lalo na yung una. Yun ang iniisip Opo. Kaya lamang po, na-delay lang marahil at humiling yung panig ng may-ari ng bangka na baka pwede mag-conduct ng investigation. At yun po ang aming ginawa. Pagkatapos po noon ng mga hindi pa natatapos ang investigation at yun nga sa himala at sa awa ng Diyos ay narinig po namin, nabalita namin na nakapost na sa Facebook na ito ay pangalan talaga na Ruben De Hilio. Ruben De Hilio, taga Infanta Quezon, natagpuan sa May Batanes. At di kami pinatuwa. Ay, buhay si Ruben. Ako, mahigit buhay. Iniisip namin ako, paano siya nabuhay? Paano siya nakasurvive na ilang linggo? 1.5 buwan. Pero talagang ako naniniwala sa Rizal din na mayroon talagang Diyos. At ang sabi naman ni Ruben, nito na lately, na talaga ang dalangin niya na tulungan siya ng Panginoon. Kaya nung matagpuan, ang ginawa din namin ay nakatimbre din uli sa MDRRM. At ang ginawang hakbang ng DRRM, tumawag po sa akin para mapapunta doon ang kapamilya, makapunta sa munisipyo.
dahil nga natagpuan na yung kanyang asawa, ay mapapuntahan. Kaya nag-arrange na po sa pamagitan po ng atas ni Mayor Filipina Grace America. Kanya po inatasan ng kanyang DRRM, si Sir Ron, at ang kanyang MSWD officer na si Ma'am Lani. Hindi ko lang alam kung sino representative ni Ma'am Lani at that time. Pero si Sir Ron, na ringgan ko na ano talaga siya, siya ang nakikipag-negotiate doon sa pamilya. At nagkaroon sila ng pag-uusap na ihahati doon sa samahan ng DRRM ang kapamilya doon sa Batanes. At meron naman tayong, hindi naman mahirap sa lokal na pamahalaan na i-transport. Dahil kumpleto naman sa mga... Isang pagpapasalamat talaga na natagpuan yung ating kababayan, yung ating kabarangay. Kaya lang, umasa ako na nakarating na talaga yung asawa doon sa Batanes kasi ako ang nagpupursige na mabuti naman. Kung hindi lang ako busy, baka makakasama pa ako. Iniisip ko nung time na yun. Pero, isang araw, mga siguro 3 days later, nakita ko yung asawa na narito sa barangay. At pinapani ko po dito, sir. Pinapasok ko dito sa loob. At sabi ko, bakit narito ka? Akala ko kasama ka sa DRRM na pumunta sa Batanes. Sabi, hindi na po. At sabi daw po ay, pinapili po kami kung kami ba ay sasama, pupunta doon, o maghintay na lang kami ng pagdating dito pagbalik. Pinili po namin ay maghintay na lang. Yung po ang naging action doon nung kapamilya na naghintay na lang sila dito hanggang sa dumating nga po. Ako nagpilit pa, Sir Saldi, ako nagpilit pa. Sabi ko, naku, paano gagaling ng mabilis yung asawa mo? Kailangan niya yung personal assistant. Kasi yung mga private niyang pangangailangan, yung pang-personal niyang pangangailangan, asawa o kaya anak ang makakatulong para mas mabilis ng kanyang pagaling. Adi, sumulat ako kay Mayor. Mayor, pakitulungan mo po ito ulit. Pero nalaman ko na sila palang umayaw. Yan po ang mahalaga ay ligtas si Tatay Ruben. Tapos kung sa mga ganyang mga pagkakataon na nakita po natin talaga mayroong mga lapses, hindi natin din masisisi yung pamilya dahil nga talagang kailangan din nila ng suporta. Pero yun nga lang na sino nga ba? Sino nga ba ang dapat managot? Or yung isang malaking katanungan na may dapat bang managot sa pangyayari niya? Actually, sir, pagka-aksidente kasi ay ang civil liability ay laging sa may-ari ng bangka. Ang crime, kung meron ng foul play, ay pananagutan ng mga sakay ng bangka, lalo na ng kapitan ng bangka. Pero siguro, sa bahagi ni Ruben, siya makakapagsabi kung bakit nawala siya. Hindi pa man siguro siya makapagsabi ng malinaw ngayon kung paano nangyari yun. Pero balang araw, pag siya'y magaling na, may papaliwanag niya bakit siya nawala. Nawala ba o iniwan ba? Yun pa rin po ang ating aantabayanan, Kapitana, dahil isa nga po ito sa malaking issue po yan. Dahil nga kinakailangan na suportahan mo yung suportahan mo yung iyong nasasakupan. Yung halimbawa, kasama ka sa bangka, ikaw yung kapitan, kinakailangan na alam mo, at kahit ano mangyari, ay hindi mo agad iiwanan. Pananagutan mo kasi yun. Tapos, yun po paalaala lang din po sa ating mga mangingisda na magkakasama, ay pananagutan mo yun. At kung hindi mo makita, kinakailangan mo humingi ng tulong sa malapit sa halimbawa. Kung saan malapit na mga bayan-bayan or manawagan na tulungan. Siguro nakita ko, sir, ang lapses kasi 4 nawala. 7 ini-report. Ang dami nang nangyari sa loob ng 3 araw. Pero kung yung time na yun, so tingin ko, kung nai-report ka agad that day, nawala ng alas 4 madaling araw, ay sila na may radyo. Ay kung itinimbre nila, ma'am, sir, nawala. Baka alerto na ang mga karatig bayan na medyo malapit-lapit pa kung saan area sila. Kasi malaman, saan coordinates, saan party kayo? Sakop ba kayo ng... sakop pa ba kayo ng saan sa Pacific? Saang area?
Yun po ang isang maganda din paalaala. Tapos nga yung makikita po natin kung meron pang investigasyon na mangyayari kahit si Tatay Robin ay nandyan na, ay mas maganda po na hindi naman sa panig ninyo ang mag-iimbestiga na. Kung ang nais na nga ng may-ari ng bangka ay magpa-imbestiga, ay mas okay po iyan. At para po ito ay malaking aral sa mga mangingisda rin. Mga kapitan sa mga kapitan ng mangingisda na sabi nga sama-sama pa rin. At kung hindi man talagang mangyari yon, ay kinakailangan humingi talaga ng rescue. At maraming salamat Kapitan dahil isa pong napakalaking biyaya ng yung pagpapahayag ng katotohanan na paglapit sa inyo. At yan po ay inaasahan po natin sa mga susunod at maging aral din sa ating mga mangingisda at patuloy na pag-ingat. Thank you po, sir. Salamat po na marami.